Prof, maraming salamat po sa inyong pagkakataon. Prof, sinabi po ni Palace Press Officer Claire Castro na wala pa raw pong krisis ngayon sa langis sa kabila po ng mga giyera sa gitnang silangan. Ano pong masasabi niyo dito, Prof, sa larangan po ng communications? Well, una, ang tawag ko dyan kumpletong pagbubudol dahil nakita naman natin ang epekto na sa presyo ng gasolina, ng kerosene, ng diesel. Nakita na rin ang epekto sa pamilihang bayan. Makikita mo ang presyo ng basic commodities tumataas. At sunod-sunod na rin yung pagtaas ng utilities, 'di ba? May mga sinasabing magtataas by April at yung naririnig nating informasyon na ang ating security supply ay para na lamang sa 38 days, hindi ko maintindihan kung ano ang definition niya ng crisis. Prof, pero di ba po bilang ikaw po ay tagapagsalita ng pamahalaan, di ba dapat alam mo po yung mga bagay na may kaugnayan sa crisis management dahil ikaw po ang tulay eh. Kayo po ang tulay sa Mm. pagitan po ng pamahalaan at ng mga taong pinamamahalaan ng Estado. Oh, tama ka dun, MJ, no? Ang role sa crisis, dapat malinaw ang communication lines. Siguro ang sinasabi niyang wala pang crisis kasi hindi pa natin directly siguro yung worst case scenario. Pero ang crisis nagsisimula yan sa risk. So titingnan mo ang risk, tapos pagpataas ng pataas ang risk, ina-avoid mo na hindi umabot sa krisis. So ang isang solusyon na sasabi, katulad na rin na nabanggit mo, yung communication. Kailangan mong iparating sa taong bayan ano ang risk, ano ang problema, ano ang potential na maging krisis, at ano ang sagot ng pamahalaan in terms of actual plans and programs. Nakita na natin, MJ, yan dun sa repatriation ng ating mga OFW. Kung walang crisis, hindi mo i-repatriate, no? Kung walang crisis, hindi siguro ang UN Secretary General Antonio Gutierrez ang magsasabi na put down all this and go all this war that you are creating and go back to the negotiating table because it is already alarming and it could reach potentials that are very harmful to all the countries in the world kasi lahat yan may direkto. The moment ang gasolina, ang supply ng o linya ng gasolina ang maapektuhan, sabit-sabit na yan. So, yung crisis ay nandoon sa gera at yung impact niyan sa bawat bansa. Kaya nga nakikita natin sa social media, no, ano ang mga supply ng bawat bansa, no? I understand sa Bangladesh is down to 14 days and they have actually stopped going to work to preserve the security supply. Again, babalik tayo dun sa nangyari sa atin nung pandemya. Nung pandemya, worst case scenario kaagad, lockdown. Kasi may prinoprotektahan ang estado kaya immediately nag-lockdown. Ito para mo sabihin na walang krisis, normal lang lahat, hindi normal ang pagtaas ng presyo ng gasolina, hindi normal ang mahabang linya ng sasakyan sa gasolinahan, hindi normal ang isang manufacturer ng isang sardinas na brand magsabing may problema na sila sa logistic supply nila. Kung naiintindihan nung undersecretary na yon ang logistic supply, makikita mo ang impact nitong mga risk leading to a crisis that I hope will not happen in our country kasi walang plano o programa na para to mitigate the crisis, the risk that is coming out. Ma'am, anong mensaheng ipinaaabot nito, ma'am, sa mga ordinaryong Pilipino na araw-araw po pumipila sa mga gasolinahan
sa mga tindero-tindera sa palengke na apektado na po yung kanilang tinda sa epekto po ng mga krisis. At mga masang Pilipino, ma'am, na ramdam ngayon pa lang ang epekto po ng sigalot. Siguro MJ, dalawang uri ng pananaw, dalawang uri ng Pilipinas, isang Pilipinas na nabubuhay sa katotohanan at realidad, at isang Pilipinas na budol lang na kung ano sabihin ng gobyerno, depensa lamang sa mga kawalaan ng pagpaplano at hindi pagiging makatotohanan, no? Napakalaking bagay ang nangyayari ngayon. Hindi ko alam kung hindi sila naaalarma. Ang purchase power ng piso ay 75 cents na lamang dahil sa mga problemang ito. So kailangan nating maging masinop sa paggastos, maging matipid, no? At sa tingin ko wala tayong aasahan sa gobyernong ito. Kasi hanggang ngayon nasa state of disbelief pa rin sila na walang krisis. Opo, ma'am. Tsaka alam niyo po, pag nag-ikot po kayo ngayon sa mga palengke, sa mga puntahan ng ating mga kababayan, talagang hinahanap nila, ma'am, yung aksyon ng gobyerno eh. In fact, may banta po ng pagtaas sa singil sa kuryente naman, 2 pesos to 4 pesos Mm. po per kilowatt hour next month. Eh, ano Mm-mm. ba ang next month? Next week na po yun, ma'am. Napakatindi po Mm-mm. ang hamong kinaharap na dapat sana, ayon sa mga na-interview namin, ng mga masang Pilipino, problema ng gobyerno at hindi ipapasan sa masa, Prof. Oo, tama yun, no? Kasi kaya ang gobyerno na andyan ay para makatulong sa atin, mga Pilipino, at para mabigyang solusyon ng kabuuan, hindi lamang per community or per family, pero yung kabuuang bansa. Hindi hindi maganda sa pandinig na yung binabayaran mo ng iyong taxes sasabihin na walang krisis, no? Siguro siya marami siyang pera, yun nga in the colloquial, no, paldo-paldo siguro ang kanyang pera, kaya hindi niya nararamdaman, pero ang ordinaryong tao nararamdaman yan, at ang gobyerno ay naandun para sa kalahatan, no? Kahit nga ang middle class nararamdaman. So kung hindi nila nararamdaman, may problema sila. Nasa iba silang realidad o ibang universe na nakakalungkot dahil pati ba naman yung pagkakaroon ng krisis medyo itatabi lang muna nila para matuunan yung kanilang political agenda. Nakakalungkot yun. Opo, huli na lang, ma'am. Pero pag mga bagay na may kaugnayan kay VP Sara at sa impeachment, matindi po, ma'am. Oo. Ito, mabilis pa sa alauna ang mga comment, ma'am. Ano masasabi mo doon? Oo. MJ, alam mo, ako nananawagan ako sa mga legislators natin, no? Sa panahon ng krisis, siguro dapat magsama-sama muna tayo, maghanap tayo ng solusyon, hindi diversionary tactic. May krisis ho tayo, ayusin muna natin ang ating mga distrito at matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga botante at mga pamilya dyan sa distrito. Yung hindi mo tinatakbuhan yung pananagutan na hinihingi ng House of Representatives, pero dapat maging patas sila kung ano yung hinihingi ng taong bayan sa sinabi at binigkas ng ating presidente na mahiya naman kayo, ibinabalik ko uli sa inyo. Mahiya naman kayo, may krisis. Dito muna tayo sa krisis, maghanap muna tayo ng sources ng ating langis, no? Maayos ang basic commodities, tsaka tayo bumalik sa impeachment. Kasi yung impeachment, aksa lang yang sa pera, again, operasyon na politika. Pangatlo, parang kinakalimutan natin ang dapat pagtuunan, which is the crisis brought about by the war in the Middle East. Meron po tayo dyan 2 million na OFWs
na any moment now dahil binomba yung salination plant ng tubig, baka mapabalik sa atin, no? Hanggang ngayon wala pa tayong eroplano, matagal nang pinangako. May iba nang tumulong sa atin, pero ang gobyerno ni Marcos ay wala pang pinapunta doon para matulungan itong ating mga OFWs. Prof, maraming salamat po sa inyong panahon at mabuhay po kayo, ma'am. Maraming salamat, MJ. Mabuhay ang SMNI. Thank you po.